Hello mga kamestro, welcome back again to our channel. And isang hapon na naman sa araw na ito bago ako umalis. Meron lang nagtanong doon sa ating comment section. Kasi noong nakaraan, kung naalala ninyo, nag-vlog tayo regarding doon sa in charge of construction. Ano ba yung isang in charge of construction compare sa supervision? Ngayon, ang tanong sa atin, maganda yung follow-up questions dahil minsan nangyayari talaga sa site na ang in charge of construction ay binabago yung design ng architect of record or engineer of record. So, ang tanong sa atin ay, pwede ba baguhin ng in charge of construction ang design ng architect of record or engineer of record? Of course, my answer is no. No? Walang responsibility para baguhin ng in charge of construction ang design ng architect or engineer of record. Kasi, pag tinignan natin yung responsibility nila, ang magiging responsibility dapat ng in charge of construction is only to see to it that the approved plans and specifications granted that building permit from the office of the building official ay nasusunod. Yun yung role niya. And of course, i-administer niya yung construction, quality control, yung mga inspections, yun ang kanyang role. Hindi niya role na baguhin kung ano ang nakalagay sa design, plans, and specifications. Kasi may kaakibat din na responsibility and liability yung nag-design, lalo na sa aspeto ng structural design. Malaki kasi ang liability ng mga civil engineers or structural engineers na gumawa ng structural design analysis. So kung mayroon mang babaguhin, dahil hindi naman maiiwasan sa isang project na kailangan mayroong baguhin, mayroong interfacing with other disciplines, at pagdating doon sa site conditions ay kailangan talagang baguhin dahil hindi appropriate. For example, may mga conflict with other disciplines. Ang dapat niyang gawin ay i-call ang attention ng mga designers. Kung maalala ninyo, sa mga malalaking construction, ang ginagawa ng mga contractors dyan ay nagsasubmit na pagka may mga conflict na ganyan, nagsasubmit ng request for information or RFI. Para ang gagawin niyan ng in charge of construction or construction manager sa mga malalaking construction, ang request for information ngayon ay ipapasa niya dapat doon sa architect of record or engineer of record. Yun ang sasagot, yun ang sasagot dapat ng mga inquiry doon sa request for information. And then ibabalik sa kay in charge of construction or yung construction manager, and then i-issue niya ngayon doon sa isang contractor na nag-raise ng questions na yan, through request for information. While hindi kasi yan nangyayari minsan sa mga bahay-bahay, dahil pagka mga bahay-bahay lang, wala masyadong dokumento, pero sa totoo lang, hindi exempted dapat itong mga bahay-bahay lang para gawin ang tamang proseso, na mayroong mga request for information, request for approval ng conformance ng contractors. Hindi exempted ang mga bahay-bahay. Hindi lang natin pinapractice masyado pagka mga maliliit na building, pero dapat ay i-apply din. So ang gagawin ngayon nitong in charge of construction, pag natanggap niya yon, ay i-explain sa owner na ito yung sinabi ng architect of record and yung engineer of record. Ngayon, pag nakita nung in charge of construction na mayroong cost implication yan, sasabihin nyo yun sa owner. Para aware ang owner na pagka yan ay sinagot doon
sa nag-question, no? Like yung contractor, for example. And then later on, pag natanggap ng contractor yan, ay magsasubmit si contractor ng kanyang claim for variation dahil iba yung sa original scope nung sinagot ito ng architect of record or engineer of record. Iba na, for example, ang mangyayari sa site and there is a cost implication na mangyayari. Magiging variation and change order yan on the part of the contractor. Kaya nga, di ba, maingat tayo dapat dyan, no, sa mga ini-issue nating drawings kasi pag mayroong discrepancy later on, magiging variations and change order yan on the part of the contractor. So ngayon, pagka halimbawa, ang ginawa ng in charge of construction nung na-receive niya yung request for information, no, sa drawings, siya lang ang nagbago, no? So pwede siyang kasuhan ngayon, no, ng architect of record or engineer of record kasi nag-step in siya doon sa responsibility ng architect of record or engineer of record. In fact, even yung building official, no, pwedeng patigilin ng building official pagka binago yan ng architects, ng architects of record, or even yung nag-in-charge of construction, for example. Kasi sa ating building permit, no, pag na-issue yan, meron tayong tinatawag na amendatory permit. No? Kung halimbawa ay magbabago ng layout, magbabago ng mga systems, no, nag-iba na yung orientations, no, yung mga detalye diyan, nalabas na doon sa inapprove ng building official sa kanilang building permit. Ang tamang proseso dapat diyan ay mag-submit or mag-apply ng amendatory permit, no, and i-attach doon sa amendatory permit yung bagong design. Ang nangyayari kasi sa atin ngayon sa construction, parang baliwala sa atin yung amendatory permit, no. Sige lang, revise mo lang yan, no? Baguhin mo lang yan, and then later on, mag-submit tayo ng as-built, no? Palagi ko ito sinasabi, even sa mga previous discussions ko sa ibang vlog, na ang as-built drawings ay intended lamang doon sa mga areas na halimbawa nag-divert yung pipes, tapos may mga areas na may tambol na hindi na makikita yung mga binago doon, no, sa loob ng mga tinambulan na yan, and then kailangan niya later on na mga magme-maintenance, no, kailangan mo mag-as-built para ma-compare niya ito yung original, ito yung as-built, no, at hindi niya nakikita kung wala yung as-built na yon dahil may mga tambol na, for example. Pero pagka yan ay revision talaga, no, ng design during construction, dapat hindi mo yan pwedeng i-implement ka agad sa site dahil kailangan mo dapat yan i-apply ng tinatawag nating amendatory permit, no? I-amend mo yung previous approval ng building official doon sa original design nitong bagong design. That is the correct process under the revised IRR of PD 1096. So, even yung design na yan, pag dumating dapat sa in charge of construction na mayroong pagbabago, either as a result of the request for information from contractor or either from the initiative of the owner, dapat ang gagawin talaga ng in charge of construction ay i-refer niya doon sa original designer, no? So yun yung pinaka-importante sa lahat, no? Dapat i-respeto din natin yung ating mga designers kasi may liability rin sila, no, sa kanilang designs, hindi lang yung in charge of construction. So ganon, no? So ibig sabihin doon sa nagtanong kung ang in charge of construction ba ay pwedeng magbago ng design ng designer, of course ang sagot natin dyan ay hindi, dahil hindi niya yun role. Ang kanyang role dapat ay akin to a construction management or construction manager, na dapat kung ano yung approved plans and specifications, dapat niya lang ipagawa na naaayon doon. Yan ang kanyang role. Hindi niya role ang designer. Kaya nga hindi siya ang nakapirma doon sa title block ng plans and specifications. So, yun mga kamaestro, no, na dapat natin tandaan na
kung ikaw man ay in charge of construction, you have to respect also the original designer. Otherwise, ethical issues yan. Noon, pwede kang i-complain sa PRC para matanggalan ng lisensya for violating the Code of Ethics.